Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asran salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Namabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para pag-usapan ang paniniwala sa reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo, nagpapasalamat talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya po ang nagbigay sa atin ng relihiyong Islam. Siya po ang nagbigay ng pamantayan. Siya po nagbigay ng pananampalataya na dapat nating sundan. Ang Allah, siya po ang lumalang sa langit at lupa. Yan ang pinakilala ng ating relihiyong Islam, na meron po tayong Panginoon na dapat nating paniniwalaan. Kasi nga siya nakakaalam sa ligid at sa mga hayag. At walang Diyos kundi siya lamang. Nagtataglay ng lahat ng mga katangian na perpekto. Nagtataglay ng mga bagay kung saan hindi natin lubos maunawaan. Kasi nga siya lamang ang tagapaglikha. Siya po ang Panginoon ng sanlibutan. Kaya po, katulad ng sinabi ng Allah, tunay na ang Panginoon ninyo ay si Allah, na siyang lumikha sa mga langit at lupa sa loob ng 6 na araw, at pagkatapos ay lumuklok siya sa trono. Pinapaabot niya ang gabi sa maghapon, sa maiksing sumusunod dito sa gabi. Kaya diyan nagpapakita, yan pinapakilala sa atin mga kapatid, na ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang Panginoon natin. Siya lamang ang ating dapat sasambahin. At ang ating sinasamba ay merong lakas, na merong kapangyarihan. Siya po ang lumilikha at saka nag-uutos. Ganun po ang Allah. Hindi pwede Diyos tapos wala man lang utos. O kaya wala naman lang siyang nilikha. Kaya tinawag nga tayong mga nilalang kasi nga merong naglikha sa atin. Kahit si Moses, sinabihan talaga ng Allah, sabi ng Allah, tunay, O Moses, tunay na ako si Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Tingnan nyo, siya mismo nagsabi, pinakilala niya sa mga nauna pa, pinakilala niya ang kanyang sarili, na walang Diyos kundi siya lamang. Kaya ang Diyos po mga kapatid, yun po ang isa sa mga pangalan ng Allah. Ang Diyos, ibig sabihin ang sinasamba. Kaya kung tatanungin ka sinong sinasamba mo, parang tanong ka rin sinong Diyos mo. Kaya mag-ingat kayo sa pagsamba. Kasi nga mga pagsamba ay parang dinidiyos mo na yun. At alam naman natin kapag ikaw meron kapag kinikilalang ibang Diyos, ay nagtambal ka. Kapag ikaw ay nagtambal, ay nakagawa ka ng malaking kasalanan. Kaya utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay manatili talaga sa pagdarasal sa Kanya. Kasi nga ang pagdarasal ay pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil doon mga kapatid, kung may mga Diyos pa bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay magkakasira-siraan talaga dito sa mundo. Katulad ng sinabi ng Allah, kung sa mga langit at lupa ay may mga Diyos bukod pa kay Allah, masira na sana ang mga ito. Kaya maluwalhatian kay Allah ang Panginoon ng trono para sa mga ipinananlalarawan nila sa Kanya. Kaya lahat ng mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala nagpapatunay talaga na merong isang Diyos na dapat nating paniwalaan. Kasi kapag maraming Diyos ay talagang malilipol, masisira, mawawasak lahat kasi mag-away-awayan yan mga kapatid. Uutosan niya tapos may uutosan ng iba. Kaya parang boss ang company. Kung ang boss mo nag-utos tapos
ang iba pang boss nagutos, syempre malilito ang mga empleyado. Kaya ganun na ganun din ang nilikha. Dahil sa napakaganda ng pagkagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapatunay talaga na meron talagang nag-iisang nagmamay-ari ng trono. Yun po si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kahit anong sari-saring mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit anong mga nilalang, may mga 2 paa, 3 paa, 4 na paa, 8 paa, o ano pa dyan, marami pang mga paa, nagpapatunay talaga mga kapatid na ito ang tunay na kapahayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, Quran. Kasi nga ang pangatwiran ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat talagang paniwalaan ng isang Muslim. Paniwalaan niya talaga si Allah, ang kanyang Panginoon. Siya po ang Diyos. Siya ang una at ang huli, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah, ang Panginoon ng mga nilalang. Tignan nyo, nauukol lamang mga kapatid kay Allah subhanahu wa ta'ala ang papuri. Kasi nga, siya po ang Panginoon ng mga nilalang. Kaya bilang utang na loob natin kay Allah, huwag talaga tayong mag-shirk o magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. At isa sa mga pagmumukod tangi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga katulad ng sinabi ng Allah, sabihin mo si Allah ang tagapaglikha ng bawat bagay. Tingnan nyo, lahat. Siya po ang khaliqu kulli shay. Siya ang tagapaglikha ng bawat bagay. Kaya sa pagtingin mo mga kapatid, ma-amaze ka talaga o kaya mamangha ka talaga sa pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. May mga bagay na hindi mo lubos maunawaan o kaya lubos na maintindihan. Kasi nga, may mga ganun nagmumukod tangi talaga ang pagkalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. At siya rin ang tagapagtustos ng lahat ng bagay. Katulad ng sinabi ng Allah, walang nilalang na nabubuhay sa lupa na hindi umaasa kay Allah sa panustos nito. Kaya lahat umaasa kay Allah. Katulad na ng pagpapadala ng Allah ng ulan. Siya po nagpapaulan. Binubuhay niyang mga patay, mga tigang na lupa. Pinapadalhan niya ang mga matatabang lupa, ang mga mabatong lupa. Lahat yan pinapadalhan ng Allah. Kasi nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya po ang tagapaglikha. Kaya, sa na ito mga kapatid, wala ka talagang ibang dapat sasambahin, si Allah lamang. Katulad ng sinabi ng Allah, sabihin mo, sino ang Panginoon ng 7 langit at Panginoon ng dakilang trono? Sabihin nila si Allah. Tingnan nyo, kahit mga pagano, alam nila na si Allah lamang ang Panginoon. Mga nauna pa. Mga nauna, tatanungin mo, ganun na ganun ang kanilang bukang bibig mga kapatid. Meron talagang Diyos na dapat nating kilalanin. Kaya namumukod tangi talaga siya sa kanyang pagkahari. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang hanggang hari. Siya po ang hindi namamatay. Kaya kung ang Diyos mo namatay, ay wala na, tapos na ang kanyang pagkahari. Kahit nabuhay pa yan, wala na, tapos na. Kasi nga, dapat ang Diyos mo siyang una at ang panghuli. Kaya tulad ng sinabi ng Allah, sabihin mo, sino ang nagtustos sa inyo mula sa langit at lupa? O sino kaya ang nagmamay-ari ng pandinig at mga paningin? Sino ang nagpapaluwal ng buhay mula sa patay at sino ang nagpapaluwal ng patay mula sa buhay? Sino ang nangangasiwa sa bagay-bagay at sasabihin nila si Allah? Kaya sabihin mo, kaya hindi ba kayo nangingilag magkasala? Ganyan si Allah ang Panginoon ninyong totoo. Kaya ano pa pagkatapos ng katotohanan kundi kamalian o kaya
kaligawan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, nagtatanong si Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ipinakita na ng Allah, lahat ng mga patunay, lahat ng nagpapahiwatig, lahat ng mga talata pinapakita na ng Allah ang katotohanan sa atin. Kaya ang tama talaga tanong, ano pa pagkatapos ng katotohanan kundi kaligawan? Kasi wala na, hindi ka naniniwala, kaya ikaw ay karapat dapat maligaw, kapatid. Kasi nga hindi mo hinawakan ang totoong aral, ang totoong gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maniwala ka dapat sa pagka-Diyos ng Allah. Kaya sa mga December 25, mga kapatid, mag-iingat talaga kayo. Kasi nga, paniniwala yan ng mga hindi Muslim. Ang kanilang paniniwala na ang Diyos ay nagiging baby, nagiging sanggol, binanganak kasi sa nagpakatawang tao. Yan po ay hindi totoo. Kasi ang Diyos natin ay hindi yan sinabi. Hindi mismo si Kristo, hindi nga nag-alam yan mga chismis na yan. Hindi niya sinabing na siya ang Diyos na pinanganak ulit. Kaya yun, kasi nga mismo si Kristo sumasaksi na merong Allah. Sabi, sumasaksi si Allah na walang Diyos. Hindi mo si Allah mismo. Siya ang sumasaksi na walang ibang Diyos kundi siya. Kaya Diyos na nga yung sumasaksi. Si Propeta Jesus, ganun din pagkasabi niyan. Sumasaksi rin siya na walang ibang Diyos maliban kay Allah. Lahat ng mga propeta sumasaksi. Kaya ganun, mga kapatid, pati mga anghel nga, pati mga maaalam, mga may alam sa kasaysayan, may alam sa kasulatan, sumasaksi talaga na walang ibang Diyos maliban si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat itaguyod natin ang karunungan. Kasi yan ang karunungan na pinakamahalaga sa lahat, na sambahin lamang ang Diyos na nag-iisa, na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang makapangyarihan, ang marunong. Kaya sa pagka-Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala, rin siya mahabagin. Kaya kung ikaw sumasamba sa nag-iisang Diyos, mahabag talaga si Allah subhanahu wa ta'ala. Papasukin ka niya sa kanyang kaharian. Bibigyan ka ng ang biyaya at mga gantimpala. Kaya ang sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, yan isa sa mga pinakamahalagang paniniwala ng mga Muslim. Kasi lagi mo yan marinig, Ubudullah, sambahin nyo nawa si Allah, na walang Diyos, la ilaha illahu. Lagi mo marinig, mga kapatid, walang ibang Diyos maliban sa Kanya. At ito pa walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Mali daw nila sa Quran. Sa bawat mga nasyon, nagpadala kami ng mga mensahero para sambahin si Allah nag-iisa at layuan mga tagut o mga Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan. Kasi nga, maraming mga Diyos. Yun, na-consider lahat yun na mga Diyos-Diyosan. Kasi nga, nag-iisa lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga tagot, mga Diyos-Diyosan, mga kapatid, hindi na tayo dapat sumamba sa mga rebulto, hindi na tayo sasamba sa mga iba pang mga Diyos, o ano pa dyan. Kasi nga, dapat doon ka sumamba para ang iyong mga hiling ay katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun ang gusto natin Magsamba ka man lang, dapat sureball na. Dapat ang iyong hiling ay tinutugon. Kung hindi man matugon dito sa mundo, tutugunin yun doon sa kabilang buhay. Yun ang ating hangad sa tamang pagsamba, sa tamang paniniwala. Kapag dito, sabi niya hadith, kapag hiniling ka, ay humiling ka kay Allah. At kapag magpapatulong ka, ay magpatulong ka kay Allah. Wa idha ista'anta fasta'in billah. Wa idha sa'alta fas'alillah. Yun ang mga hadith, mga kapatid. Dapat magpasaklulo talaga tayo kay Allah. Kasi nga, kung hindi ka man lang matugon din sa mundo, huwag ka mag-alala. Kasi nga, may mga paraan si Allah subhanahu wa ta'ala para tugunin ang iyong mga pangangailangan. Kung hindi mo makuha dito sa mundo, huwag ka mag-alala. Kasi nga sa kabilang buhay, doon ang pinakamainam, yun ang pinakamabuti. Yun ang bunga ng iyong panunumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Kasi nga kapag manumpa ka na kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang tutugunin talaga yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Kaya yan isa sa mga kaya layuan natin mga agimat na yan, mga tinatawag natin mga superstitious belief, ha? Mga pamahiin na yan. Kasi nga, puro shirk yan mga kapatid. Mga gayuma, mga fairy tale, wala namang mga saysay na mga kwento. Layuan mo yan kasi wala nga yan silbi. Kaya isang Muslim mga kapatid yun, isa sa mga pinakamahalaga, taglayin ang pagsamba natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, alam naman natin lahat ng mga pangalan na mga ganda ay taglay ng Allah ang mga magandang pangalan at mga mararangal na mga katangian. Allahu Akbar. Kaya yun, tawagin mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga Muslim, mga kapatid, ayaw nating tumayo doon sa impyerno. Dapat tatayo tayo sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga pinakamagandang gawain yan ng mga mayroong tamang pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang mga Muslim, yun isa sa mga dapat yan din isa sa mga mga kapatid para lumakas lalo ang iyong paniniwala kay Allah. Ibigin mo rin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Prophet Muhammad sallallahu kasi nga si Prophet Muhammad sallallahu siya lamang po ang mensahero. Siya ang pinakahuling mensahero na ibinanala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lubos mo maunawaan mga salita ng Allah subhanahu wa ta'ala sa magitan ng kanyang mga gawa, sa kanyang mga kilos, sa kanyang mga pananaw, kanyang mga sinasabi. At lahat ng mga na ito mga kapatid, lahat ng mga ginawa ng propeta sinundan po ng mga sahaba. Kaya mga sahaba, huwag nating kalimutan sa ating mga panalangin, sa ating mga dua. Dapat ibigin talaga natin mga sahaba. Kasi mga sahaba ay sila po ang nakakita, nakarinig at nakahabilo sa propeta Muhammad sallam, nakisama sa hirap at sa ginhawa. Binuwis nila ang kanilang mabuhay at mga kayamanan pati kanilang mga pamilya. Kaya sila po mga kapatid, binigyan talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaluguran. Kasi nga, una, sila po ang nalugod kay Allah. Radiyallahu anhum wa radu'an. Nalugod si Allah sa kanila at nalugod din sila kay Allah. Kaya lahat ng mga gawain mayroon talagang katumbas na biyaya. Kasi kapag gumawa, katulad ginawa ng mga sahaba, minahal nila si Allah, minahal din talaga sila ng Allah. Kaya meron ngang pinili sila mga asharal mubashirin bil jannah. Meron silang pinangakuan mga 10 sureball na talaga. Una dyan si Abu Bakar, si Omar, si Uthman, si Ali, si Ubaida, Zubair, si Sa'd bin Abi Waqqas, si Sa'id bin Zaid, si Abu Ubaida, si Amr bin Jarrah, si Abdurrahman bin Auf, sino pa. Kaya dyan sa mga sinabi dyan mga kapatid, yan patantanda talaga na mayroong mga pinangakuan. Ibig sabihin kapag kayo gumaya sa kanilang mga yapak, inshallah, tatanggapin din natin katulad ng kanilang mga natamo dito o kaya nakamit dito sa mundo. Kasi ang pagpasok sa paraiso ay meron ng gabay. At ang gabay na yung ginawa, sinabuhay na ng mga nauna, mga sahaba ng Propeta Sallam. Kaya alhamdulillah, dahil sa kanila mga kapatid, dahil sa ginawa nila dahil sa paggawa nila sa alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagiging huwaran po sila mga sahaba. Mga sahaba ng Propeta Sallam na inibig talaga nila si Allah, inibig nila si Propeta Sallam dahil sa kapakanan lamang sa paraiso o kaya sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil mga sila mga pinuri ng Allah, katulad ng sinabi ng Allah, ang mga nauna na nangunguna ng mga lumikas at mga tumulong at sumusunod sa kanila ng maigi, nalulugod sa kanila si Allah at nalulugod rin sila sa Kanya. Kaya nalugod ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Islam, bawal natin laitin ang mga sahaba. Yan ang ating paniniwala. Huwag mong laitin ang mga sahaba kahit nakagawa yan ng masama. Huwag mong laitin. Kasi nga,
kasamahan niya ng propeta Muhammad SAW. Kasi kahit ano nila ginawa nila, pinatawad sila ng Allah. Binalitaan na sila sa Quran. Ha? Kahit tayo gumugol pa tayo kahit bundok ng Uhud na ginto, hindi natin matutumbasan ang mga ginawa ng mga sahaba. Kasi yung mga sahaba, sa hirap at ginhawa talaga, sinamahan nilang propeta Muhammad SAW na hindi natin halos magaya-gaya yun. Kaya wag nating laitin mga sahaba. Bagkus, ipagdua din sila kay Allah. Ya Allah, sana patawarin mo sila. Ya Allah, kalugdan mo sila. Ganun na lang mga kapatid. Iba kasi parang nanghihinakit pa talaga. Pa talaga, puro sumpa, pinanggagawa nila. Wala ng tao ngayon. Tapos susumpain mo pa. Dapat nagbubuon ka na, nagkakasala rin yan sila, katulad rin natin. Pero huwag nating laite hanggang kahit anong galaw mo, bukang bibig mo, panlalait. Kaya huwag nating silang laitin. Kaya pagmamahal, alam naman natin, ang pagmamahal sa mga sahaba ay iman, Islam, at ihsan. Diba? Pero kung paglait sa kanila, ano na yun? Kupur, fuskun, nifak. Kaya napakatindi ng hatol sa mga ganitong mga usapin, mga kapatid. Kaya ang mga si Ali, si Uthman, lahat yan sila, kalugdan, nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal natin sila, gayahin natin sila, gawin natin silang waran, at pagtakpan din ang kanilang mga pagkakasala. Ang kanilang mga kapintasan, mga kapatid, kasi nga, tao din yan sila. Tulad rin natin na nagkakasala. Kaya, mas mainam na lang, pagtakpan at tumahimik na lang. Inshallah, patawarin nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya isa sa mga paniniwala rin natin bilang mga Muslim, mga kapatid, ay ang tinatawag nating paniniwala sa ating mga pinuno sa Islam. Ang mga pinuno natin ay dapat nating igalang sila, mga kapatid. Sila po ang namumuno para maging matuwid at meron tayong kaayusan sa lipunan. Kaya ang mga pinuno natin, ipanalangin natin sila talaga na gabayan nawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag sila ay mga taong nagabayan, ay magiging maayos rin ang takbo ng lipunan. Kung sila mga masasama, gumagawa silang masama, wag tayong magiging paraan para magkawatak-watak tayo. Tingnan nyo sa ibang lugar, anong ginagawa nila sa mga pinuno nila. Kaya nagkakaroon ng civil war, nagpatayan. Kaya worse pa, mas masahol pa ang nangyari kaysa pagtalsik sa mga namumuno sa kanila. Kung mga maliliit lang na kasalanan, ipagtakpan na lang. Kung malalaki, bahala sila sa buhay nila. Kasi nga, may hadith si Prophet Salam, kapag binigay ang pamahala sa mga tao hindi karapat-dapat, ay maghintay na lang kayo ng araw paghukom. Tingnan niyo, maghintay yun ang utos ng Propeta Salam. Hintayin natin ang araw ng paghukom. Bahala na sila kay Allah subhanahu wa ta'ala kung anong sasabihin nila. Bahala na sila mananagot sa kanilang mga pinanggagawa. Kasi dito sa mundo, akala nila ay forever and ever na sila dito. Hindi. Pansamantala lamang yun, mga kapatid. Hindi tayo forever dito. Sinusubukan lang tayo ng Allah kung ano ang ating gagawin. Kung ano ang ating marating pagdating sa araw ng paghukom. Kaya sa mga tagapamahala, mga kapatid, para sa ating kapakanan, ay inshallah ituring natin silang mga pinuno. Dapat sumunod tayo, tumalima tayo. Katulad ng sinabi ng Allah, o mga sumampalataya, tumalima kayo kay Allah, at tumalima kayo sa sugo, sa mensahero, at tumalima kayo sa mga namamahala sa inyo. Allahu Akbar. Kaya napakaganda ng katuro ng Islam. Ang mga ganito utos din pala sa atin na matumugon, tumalima sa kanilang mga utos. Lalo na tayo mga Muslim na po tayo, mga kapatid. Kung hindi naman nakakasira sa ating reliyon, hindi naman taliwas sa katuruan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay karapat dapat talaga tayong mangunguna sa pagsunod. Pero kung taliwas, bahala kayo, hindi natin susundin.
Utosan tayo sumamba sa rebulto. Hindi natin isusundin yan. Ha? Kasi bakit utosan mo kami sa samba sa rebulto? Ha? Wala ka na bang galang? Ha? Nawalan ka na ba ng hiya? Utosan mo kami sa pagpunta ulit sa impyernong apoy. Ha? Sa ikagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, isa sa mga mga kapatid. Ha? Kaya mayroong sinabi si Prophet Salam sa hadith, ang sino mang may isang bagay na kinasusuklaman sa pinuno niya ay magtiis-tiis sapagkat tunay na ang sino mang naghimaksik laban sa tagapamahala sa kahit isang dangkal ay namatay na tulad sa pagkamatay sa panahon ng kamangmangan. Kaya namatay siya kasama sa mga sa panahon ng kamangmangan. Kaya hindi po tayo ganun mga kapatid. Tayo, mga Muslim po tayo. Dapat maniwala tayo na mayroon talagang tagapaglikha. Kaya isa sa mga kapatid, dinggin ninyo at tumalima kayo sapagkat lahat talaga ay pananagutan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga pinuno, mananagot din yan sila kay Allah kasi nga sila binigyan ng pamamahala at sila po ay mananagot sa kanilang pamamahala. Kasi napakatinding responsibilidad din yan ang kanilang dinadala. Nilagay nila sa kanilang mga liig. Napakalaking responsibilidad yan, lalo na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, inshallah, wag din sila mag-alala kasi kung kapag sila ay naging makatarungan, inshallah, makakasali sila sa mga 7 ibibigyan ng lilim na walang lilim maliban sa lilim ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lilim ng trono ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom, ang isa doon, nabanggit doon, al-imamul adil, makatarungang pinuno. Kapag ikaw maging makatarungan, Allahu Akbar, malaking pag-asa na yan, malaking na yan, pagkakataon na yan, na ikaw ay maipasok sa paraiso dahil sa iyong ginawang kabutihan na yan. Kasi nga, yan isa sa mga ng mga Muslim. Hangad talaga natin makapasok sa paraiso. Lahat ng mga pintuan na nagbibigay sa atin ng pagkakataon para makapasok doon, gagawin talaga natin. Kaya yan, isa sa mga humahawak ng mga pamumuno, huwag kayong mag-alala mga kapatid kapag ginampanan mo yan ng tama at may takot sa Diyos, inshallah, mayroong ka ring gantimpala na hindi mo lubos maisip na nakatulong ka na nga sa kapwa mo, makapasok ka pa sa paraiso. Kaya yun, isa sa mga hangad natin yan mga Muslim. Kaya sa atin tinuturo talaga magiging religyoso. Ibig sabihin, may takot sa Diyos. Para po, lahat ng ating mga ginagawa dito ay inshallah malugod nawa si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga pangako mga kapatid, yun dapat nating ding bigyan ng halaga. Inshallah, sana mayroong napulutang aral. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.